Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 3, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, 12 luxury cars ng pamilya Diskaya hawak na ng BOC. Pag-aaring sasakyan ng pamilya Diskaya nasa 80 ayon kay Senator Jinggoy Estrada. 2 ghost projects sa Bulacan isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. DPWH Secretary Vince Dizon binuwag naman ang task force na binuo sa ahensya na magsasagawa sana ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project. Investigasyon ng administrasyon sa anomalya sa flood control projects inahalin tulad sa Sarsuela ni Vice President Sara Duterte. Mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte may nilulutong Plan C para maipakulong ang Vice Presidente. Sa atin namang Metro News, BFP nakatanggap ng 17 reklamo ukol sa kanilang mga tauhan na nagbebenta ng fire extinguishers. Science and Technology News, parada ng mga planeta sa kalangitan, matutunghayan ng publiko hanggang sa Linggo. Sa atin namang Lifestyle News, isang paring Pinoy kabilang sa 2025 Ramon Magsaysay Awardees. Sa ating music trivia, ngayong petsa naglabas ang Royal Mail na mga stamp bilang pagbibigay pugay sa British singer, songwriter and pianist na ito. Sino siya? Alamin. Sa ating balitang kakaiba, paglilimita sa 2 oras sa paggamit ng cellphone ay sinusulong sa isang lungsod sa Japan. Ang ating pong oras, 6:39 na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Nantivo. At narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs o BOC ang 17 luxury cars ng pamilya Diskaya kasunod ng isinagawang search operation sa compound ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Kahapon ng umaga natunto ng BOC ang 2 sa 12 luxury vehicle na sakop ng search warrant mula sa Manila Regional Trial Court Branch 18. Ang natitirang 10 sasakyan ay hindi agad natagpuan dahilan upang magbabala si Commissioner Ariel Nepomuceno sa pamilya Diskaya na sisiguraduhin ng ahensya na matutunton ng lahat ng sasakyan sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng gabi, kinumpirma ng BOC na isinuko na ang 7 sa natitirang luxury vehicles at kasalukuyan ng nakasecure sa compound ng St. Gerard Construction. Dagdag ni Nepomuceno, ang huling 3 sasakyan ay kasalukuyang nasa mga authorized service center at agad ding isusuko sa BOC sa oras na makumpuni na ang mga ito. Lahat ng nasabi sasakyan ay formal ng sinelyuhan ng BOC at kasalukuyang binabantayan ng mga tauhan ng BOC at ng Philippine Coast Guard. Isa sa ilalim sa verifikasyon ng importation records ang na-recover ng mga sasakyan upang matukoy kung sumunod ito sa customs law. 774 Balita Ngayon. Sa kagnay na balita, ibinulgar naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi lang 40 o 28, kundi nasa 80 mga sasakyang pagmamay-ari ng mga Diskaya. Ang isiniwalat na impormasyon ni Estrada ay matapos na halughugin ng Bureau of Customs ang property ng mga Diskaya sa lungsod ng Pasig. Sa plenary session, sinabi ni Estrada na 80 ang sasakyan na pagmamay-ari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya at ng kanilang mga kumpanya, kung saan humigit kumulang 40 dito ay mga luxury cars. Sa bilang na ito, 63 ang nakarehistro sa Land Transportation Office kasama ang mga luxury vehicles na binanggit ni Sara sa pagdinig ng Senado, kabilang ang Rolls-Royce, Bentley, Bentayga, GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz AMG Wagon at Range Rover
Evoque. Ang 17 sasakyan ay wala sa records ng LTO pero 3 rito ay binanggit din ni Diskaya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kabilang ang Volvo, Mercedes-Benz, Maserati, Lexus at iba pang luxury vehicles. Binigyan din ni Estrada na maraming hindi nabanggit na pag-aaring sasakyan si Diskaya sa pagdinig sa Senado noong Lunes. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang sa na 40 ang luxury vehicles. From the LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po dyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya kahapon sa hearing na Rolls-Royce, Kulinan, Bentley Bentayga, 2 GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon, G63, Range Rover Evoque. Mr. President, this is totally outrageous. And I would just like to spread this into the records, Mr. President. Thank you, Mr. President. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Samantala, kasabwat na mag-asawang Diskaya sa importasyon ng mga mamahaling sasakyan, mananagot din. Gina Mape sa report. Tiniyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na mananagot ang mga nasa likod ng importasyon ng mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Isa sa 15 big-time contractors ng Department of Public Works and Highways na tinukoy ng Pangulong BBM na sangkot sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH. Ang pahayag ni Commissioner Nepomuceno ay kasunod ng pagsalakay sa headquarters ng mag-asawang Carly Asal Diskaya sa Pasig City na isinagawa sa visa ng search warrant na inisyu ng Manila Regional Trial Court. Sinabi ni Commissioner Nepomuceno na inaalam na ng Bureau kung sinunod ng mag-asawang Diskaya ang proseso sa importasyon gaya ng pagbabayad ng customs, taxes, and duties. Inaalam na rin niya ang mga posibleng kasabot sa Bureau ng mga Diskaya upang itago sa pamahalaan ang importasyon nito. Ang mga nasabing behikulo ay 24/7 ang binabantayan ng mga tauhan ng Bureau of Customs at ng Philippine Coast Guard. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mayroong 2 ghost flood control projects sa Bulacan. Tugon ito ni Bonoan sa pagtatanong sa kanya ni House Deputy Speaker Janet Garin sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ukol sa maanomalya at palpak na mga flood control project. Ayon kay Bonoan, ng ghost projects ay natukoy ng validation team na kanyang ipinadala mula sa DPWH alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang 2 ghost flood control projects ay magkahiwalay na pinondohan sa ilalim ng 2024 National Budget at 2025 National Budget. What I can now divulge to Your Honor is actually there are 2 projects that we have noted that these are ghost projects. Ibig sabihin, multo ang flood control project na yun. These are projects that cannot be identified and cannot be Were they be paid, located Mr. Secretary? in Bulacan First Engineering District. Your Honor. Nabayaran po ba siya, Mr. Nabayaran po. Secretary? Samantala, tiniyak naman ni Bonoan na kaya niyang patunayan na hindi siya sangkot sa anomalya sa flood control projects. Samantala, pag-ibigay ng campaign donation kay Senate President Francis Escudero, inamin ng isang kontratista sa pagdinig ng Kamara. Grace Mariano sa detalye. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ay kinumpirma ni Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Development Incorporated na nagbigay siya ng 30 million pesos na donasyon sa senatorial campaign ni Senate President Francis Chis Escudero noong 2022 elections. Ayon kay Lubiano, ang campaign donation kay Escudero ay personal niyang pera at hindi galing sa kanyang kumpanya. Sa pagtatanong ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ay inamin ni Lubiano na sa panahon na yon ay mayroong proyekto at kontrata sa gobyerno ang kanyang kumpanya. Binanggit ni Lubiano na simula pa noong 2009 ay sumasali na ang kanyang kumpanya
sa mga proyekto ng gobyerno tulad sa Albay, Camarines Sur, Cebu at Masbate. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Cheese po. Escudero. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos, yes. Yes, This was during the time that you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Dagdag pa ni Lubiano, simula noong 2022 hanggang ngayon ay nasa 80 proyekto na ang kanilang napanalunan sa bidding, na karamihan o nasa 30 ay nasa Sorsogon, Bicol. Inamin din ni Lubiano na may kamag-anak siyang nanunungkulan bilang alkalde at konsehal sa Sorsogon City. Ang Centerways Constructions ay kabilang sa 15 contractors na nakakopo ng maraming flood control projects sa bansa. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Alas 6:48 na po ng umaga, sa pagpapatuloy ng balitaan, ipinag-utos naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbuwag sa Anti-Corruption Task Force ng ahensya na binuo ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Itinatag ang task force upang siyasatin ang mga umano'y anomalya sa mga flood control projects ng ahensya. Gayunman, iginiit ni Dizon na hindi dapat ang ahensya mismo ang mag-iimbestiga sa sarili nito at sa sarili nito mga proyekto. Sinabi rin ni Dizon na nagsalita na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang independent commission ang mag-iimbestiga sa mga flood control project. Bunsod nito, bumuo si Dizon ng panibagong grupo na susuri naman sa mga proyekto at tutukoy sa mga posibleng may pananagutan bago isumite ang resulta sa independent commission na binuo ng Malacanang na siya namang mag-iimbestiga. With all due respect po sa mga officials na nagbuo ng task force, hindi po ako naniniwala na ang organisasyon dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. No? So, para ho sa akin, nagsalita na po ang Pangulo, magtatayo po siya ng independent commission. Ibigay po natin sa independent commission ang responsibilidad at authority to investigate. Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, kumpiyansa na muling makakabawi ang Pilipinas sa industriya ng paggawa naman ng mga barko. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Chanel Salazar. Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling mababawi ng Pilipinas ang dating lakas nito sa industriya ng paggawa ng barko. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa inaugurasyon ng muling pagbubukas ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines sa Subic, Zambales. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang kilala ang husay ng mga Pilipinong marino sa buong mundo kaya't nararapat lamang na maghatid muli ang bansa ng mga dekalidad na barko na kayang maglayag sa iba't ibang karagatan. Bago uminto ang operasyon noong 2019, umaabot sa 20 oil tankers at 30 malalaking container ships kada taon ang nagagawa ng Subic Shipyard. Kumpiyansa ang Pangulo na sa pagbabalik na operasyon ng Hyundai Heavy Industries, muling sisigla ang sektor, lalakas ang export potential ng bansa at malilikha ang libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Inihalin tulad ni Vice President Sara Duterte sa Zarzuela ang investigasyon ngayon ng gobyerno sa ghost at maanumalyang flood control projects. Ayon kay BP Sara, kung nais talaga ni Pangulong Marcos na tugunan ng usapin, ay kaya naman itong gawin sa loob lamang ng isang araw. Hinala ni BP Sara, mayroong ibang nilulutong plano ang administrasyon. Nagdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong
merong silang palabas na malaking investigation na flood control na projects. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Inihayag pa ng Vice Presidente na huli na ang investigasyon ng gobyerno sa anomalya sa flood control projects. Anya, ang usapin sa flood control corruption ay umiiral na bago pa ang termino ng kanyang ama bilang Pangulo o maging nung ito ay isa pa lamang alkalde ng Davao at mas lumalaan niya ito ngayon. Ghost flood control projects parang deja vu ng pork barrel scam ni Janet Lim Napoles ayon sa isang senador. Detalye po ihatid ni Conde Bata. Conde. Iginit ni Senator Erwin Tulfo na tila nauulit lamang ng kontrobersyal na ghost flood control projects ang nangyari noon na pork barrel scam ni Janet Lim Napoles kung saan sangkot din ang ilang mga government officials. Sa budget briefing sa Senado, sinabi ni Senator Erwin na mistulang deja vu ng pork barrel scam ang maanumalyang flood control projects. Pero kumpara sa pork barrel o PDAP scam na nasa daang milyon ang kickbacks na natanggap ng ilang mga kasabwat na public officials, mukhaan niyang mas malala ang mga ghost flood control projects dahil bilyong-bilyong piso o posibleng umabot sa trilyong piso ang mga nakunimbat na pondo ng taong bayan. Because parang napapansin po natin, parang this is a deja vu. Well, lahat po naman kayo dito sa executive, wala pa nung panahon po ni Napoles. Pero what we are seeing here is parang mga pork barrel po ito. In short, this is pork barrel. Plain and simple. Kasi ang nangyayari ngayon, flood control programs, parang deja vu po ng pork barrel scam ni Napoles. Mas malala nga ito dahil itong mga budget sa maanumalya, mga infrastructure projects, ay bilyon-bilyon na baka umabot pa nga ng trilyon. Paano tayo makakasiguro ngayon, Mr. Chair, na walang pork barrel dito sa 2026 NEP, Mr. Chair? Naunang ikinabahala ng mambabatas na posibleng sa ilalim ng National Expenditure Program ikarga o ipasok ang mga ghost projects upang hindi halata na nagsingit ng mga proyekto pag sumapit na sa Bicameral Conference Committee. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isiniwalat naman ni Senator Amy Marcos na mayroong plan C na niluluto ang mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte para maipakulong ang pangalawang Pangulo bago mag-2027. Bahagyaan niya ito ng plano na matagal o hindi makatakbo sa 2028 matanggal o hindi makatakbo na rin sa 2028 presidential election si VP Sara matapos na mabigo ang naunang plano ng People's Initiative at impeachment. Ayon kay Senator Amy, balak na maitalaga si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman para maipakulong si VP Sara at ang mga kalyado nito. Sinabi pa ng senadora na posibleng pati siya ay kasama sa ipakukulong. Hindi rin sila umobra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Dahil dito ay haharangin ni Senator Amy ang planong pagtatalaga kay Remulla bilang or sa ombudsman kung saan maghahain siya ng opposition sa Judicial and Bar Council o JBC. Hindi niya dapat na politiko ang maitalaga sa ombudsman dahil may conflict of interest bukod pa sa mayroon itong dalawang nakabimbing kaso sa ombudsman. Big fish naman sa likod ng nasabat na higit 600 million pesos na halaga ng illegal na droga sa Zamboanga City, tinutukoy na ng PNP, Angel Garcia sa report.
Nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine National Police upang matukoy ang iba pang nasa likod ng nakumpiskang higit sa 600 million pesos na halaga na iligal na droga sa Zamboanga City nitong linggo. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., tinutukoy na yung iba pang kasabwat ang tatlong nahuling suspect at ang big fish na sa likod ng operasyon. Tiniyak ni Nartates na tuloy-tuloy ang pagpapaigting ng pambansang pulisya sa kampanya kontra iligal na droga gamit ang Enhanced Managing Police Operations. Rerepasuhin din nila yung operational plan upang mas mapabuti pa ang pagpapatupad ng lahat ng uri ng operasyon ng pulisya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot na sa 17 reklamo ang natanggap ng Bureau of Fire Protection o BFP laban sa kanilang mga tauhan na umano'y nagbibenta o nag-e-endorse ng fire extinguisher at iba pang equipment. Ayon kay BFP spokesperson Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta, kasalukuyan ng gumugulo ang investigasyon kaugnay sa mga reklamong kanilang natanggap mula January hanggang July ngayong taon. Pinakamarami anya sa reklamo ay naitala sa Metro Manila na nasa 6 ngayong taon habang kabuuang 24 naman noong 2024. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na simula sa 2026 ay pagsusuotin na ng body cameras ang mga BFP inspector para maiwasan ang iligal na pagbebenta o pag-endorso ng mga fire extinguisher. Kasunod ito ng ulat na isang BFP fire inspector sa Taguig City ang nag-endorso umano sa pamunuan ng Italian Embassy ng isang brand ng fire extinguisher. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 27 centavos habang 67 pesos and 6 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Ang British pound nasa 77 pesos and 58 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 26 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi September 2, 36, 58, 49, 22, 25 at 40 kung saan walang nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 38, 11, 16, 31, 21 at 7 kung saan walang nanalo ng 18,731,955 pesos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 40, 14, 16, 29, 35 at 18 kung saan walang nanalo ng 73,224,072 pesos and 60 centavos na premyo. Ako po si John Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, parada ng mga planeta sa kalangitan, matutunghayan ang publiko hanggang sa Linggo. Detalye hatid sa atin ni Rose May Miranda. Masasaksihan pa rin ng mga skywatcher sa buong Pilipinas hanggang sa ika-7 ngayong Setyembre ang isang pambihirang celestial event kung saan naka-align o magkakahanay ang 6 na planeta sa kalangitan tuwing gabi. Ayon sa Pag-asa, ang alignment na nagsimula noong Lunes ay kinatatampukan ng Saturn, Neptune, Uranus, Jupiter, Venus at Mercury na maaaring maobserbahan ilang sandali matapos ang paglubog ng araw at bago ang bukang liwayway. Sa 6 na planeta, ang Saturn, Jupiter at Venus ay lilitaw bilang mga maliliwanag na bagay sa kalangitan at posibleng makita ng publiko sa pamamagitan ng naked eye o mata lamang
habang mangangailangan naman ng mga high-powered binocular o telescope para masilayan ang Neptune at Uranus. Nagkakaroon ng mga planetary alignment kapag lumilitaw na nakahanay ang mga planeta mula sa perspective ng Earth, ngunit nananatili silang magkakalayo sa kalawakan. Bagamat hindi masyadong bihira ang gayong mga alignment, binanggit ng mga astronomer na kaakit-akit ang naturang kaganapan para sa pareho mga professional at amateur observer. Samantala, pinayuhan naman ng Pag-asa ang publiko na suriin ang lokal na lagay ng panahon bago magtungo sa labas para saksihan ng celestial event dahil inaasahan pa rin ang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa ilang bahagi ng Luzon. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang paring Pinoy kabilang sa 2025 Ramon Magsaysay Awardees. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Inanunsyo na ng Ramon Magsaysay Award Foundation o RMAF ang mga tatanggap ng prestiyosong 2025 Ramon Magsaysay Award na kinikilala ang transformative leadership at service na nagpapasigla sa mga komunidad at nagbibigay inspirasyon sa pag-asa sa buong rehiyon. Kabilang sa mga pararangalan si Father Flaviano Antonio L. Villanueva, SVD, na kinilala para sa kanyang pagtataguyod ng dignidad ng mga mahihirap at inaapi sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang iba pang dalawang awardees ng naturang parangal ay si Shahina Ali ng Maldives at ang Foundation to Educate Girls Globally ng India, na kinikilala para sa kanilang trabaho sa pagpreserba ng marine ecosystem sa Maldives at pagtuturo sa mga babae at kabataang babae sa India. Formal na pararangalan ng 2025 Ramon Magsaysay Awardees sa 67th Award Ceremony sa November 7 sa Metropolitan Theater sa Maynila. Ang mga naunang nakatanggap ng Ramon Magsaysay Award ay kinabibilangan ni Hayao Miyazaki na kinilala noong nakaraang taon, peace negotiator na si Miriam Coronel Ferrer noong 2023, gayon din sina Mother Teresa, dating Pangulong Corazon Aquino, Ryan Cayabyab at ang dating senatorial candidate na si Roberto Cadodoy Balion. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong petsa, naglabas ang Royal Mail ng mga stamps bilang pagbibigay pugay sa British singer, songwriter and pianist na ito. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, September 3 taong 2019, naglabas ang Royal Mail ng mga stamps bilang pagbibigay pugay sa kontribusyon sa musika ng British singer, songwriter and pianist na si Sir Elton John. Sa kanyang music career, nakabenta si Sir Elton John ng higit 300 million records at isa sa tinuturing na most successful music stars of all time. Siya ang naging ikalawang music artist na inisyuhan ng stamp ng Royal Mail, kasunod ng English singer, songwriter and actor na si David Bowie noong 2017. 8 stamps ang inilabas para kay Sir Elton John na sino-showcase ang ilan sa kanyang mga iconic album na kinabibilangan ng Hunky Chateau, Goodbye Yellow Brick Road, Caribou, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, Sleeping with the Past, The One, Made in England at Songs from the West Coast. Naglabas din ng 4 na stamps na nagpapakita ng miniature sheet ng mga live performance ni Sir Elton John sa kanyang 5 dekada sa industriya. Samantala, ilan sa mga kilalang awitin ni Sir Elton John na kabilang sa mga nabanggit na album ay ang Goodbye Yellow Brick Road, Candle in the Wind, Don't Let the Sun Go Down on Me, Tell Me When the Whistle Blows at Your Song. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shot 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, paglilimita sa 2 oras sa paggamit ng cellphone, isinusulong sa isang lungsod sa Japan. Ayan, alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba mula kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, good morning. Sa inyo,
Ano nung pangalan mo? Aga-aga, Doc Justin, ha? Parang yung mga na-invite lang ng mga senador, di ba? Nakakalimutan. Correct. Ano nga ulit yun? Nakalimutan pati yung numero ng sasakyan nila kung ilan. Hindi daw kasi siya ready. Ready na. Oo. Natitense. Correct, kinakabahan. Parang ako lang natitense, no? Anyway, good morning sa iyo. Good morning, Albert, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Father Harvey Bagos, good morning. Isinusulong ngayon sa Chiaoki City sa Aichi Prefecture, Japan, ang isang ordinansa na layong limitahan sa 2 oras kada araw lang paggamit ng cellphone ng lahat ng residente nito. Na, sana all. Nakasaad sa panukala na ang naturang limitasyon ay rekomendasyon lamang at hindi sa pilitan kaya walang anumang parusa na ipapataw sa mga lalabag dito. Kasama rin sa sinusulong ang pagbabawal sa mga mag-aaral sa elementarya na gumamit mula sa alas 9 ng gabi at mula 11 p.m. naman para sa mas matatandang estudyante. Ayon kay Chiaoki Mayor Masafumi Kuki, layunin ng pagsusulong na ito na maiwasan ang labis na paggamit ng mga gadget na dudulot ng problema sa pisikal at mental na kalusugan, kabilang na ang problema sa pagtulog. Bagaman magandang layunin ng panukala, umano naman ito ng batikos sa mga netizens kung saan tinawag itong imposible at hindi naman makatotohanan, no? Kasunod dito, nilinaw ng alkalde ng panukala isang gabay lamang at kinikilala pa rin nila ang kalagaan ng cellphone sa pang-araw-araw na buhay. Sakaling maprobahan, maging epektibong ordinansa sa Oktubre. Kaya ako nung nagturo ako noon, Darlene, pag nag-exam, kumpiskado ang cellphone. Oo. Lalo ngayon, Doc Justin, na yung exam mo pwedeng i-ano sa AI. Lalabas agad, lalabas agad yung sagot, kaya dapat talaga nakatago ang cellphone. Ito lang masasabi ko sa mga estudyante. Pag masyado kang dependent sa AI, kayo din ang kawawa. Correct. Kaya kayo nasa school para matuto kayo, na mismong kayo malaman ninyo ang mga leksyon. Tama. Hindi na kasalanan ng maestra yan. Oo. Di ba? Sinulugi kayo. Yes, yung teacher, sumusweldo siya sa pagtuturo sa inyo. Oo. Kayo, wala kayo nag-gain dahil hindi naman talaga kayo na natututo. Ginagampanan naman teacher ang magtrabaho, pero niloloko niyo mga sarili niyo mas Correct. Wala tayong, hindi tayo kontra sa AI. Maganda ang AI. Oo, gamitin Use lang it sa tama. responsibly. Oo. Kaya ako, mayroon akong Ano? mayroon akong kanta na... Uy, anong kanta yan? Gusto ko yan. Alam mo itong kanta, Darlene? Ano yan? Alam na ni LG ito Ha? Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ano? Ano? Ang pipiliin ko, anak ng contractor, may flood control ka na, may ghost projects ka pa, magbidingan kami. Wow naman! Magbidingan kami hanggang hating gabi. Andito yung apo ko. Pwede ko ba isali ito sa lookalike? Sige, sige. Hello po, magandang umaga. Ay, sino yan? Hello? Anong pangalan mo? Doc Justin. Ano pong pangalan ninyo? Si Dora. Tingnan mo, kamukha ni Dora. Meron din siyang nakumpos na kanta. Ay, sige, sige. Dora, parinig nga. Okay po. Kasi ito daw ngayon ang Darlene. So ngayon yung arap, up, tanan. Okay. Sige na, kanta na. Now they're hiding, they start lying sa mga hearing. We are all time hearing lies cause we believe. Corrupt. Ilang contractors, lalo silang yung mayaman. Wala naman, kawawa naman ang bayan. Lubog, sa mga kalye, flood control funds, nilimasa. Ang ingay mo. Ang ingay naman ni Dora. Ayo. Pero yung message ng kanta ni Doc Justin tsaka ni Dora, no? Corrupt. Corrupt. Ay, nako, alam mo, Darlene, ito talaga sentro ng usapan yan kahit saan ka mapunta. Yes. Yung tungkol sa mga umano'y anomalya. Sa flood control. Alam mo, hindi tayo hayaan na natin umusad yung investigasyon at ilabas ang pawang katotohanan. May mga ebidensya naman kung sakali talagang mapapatunayan. Ayan, nabanggit mo na din yung pinag-uusapan, yung investigasyon sa flood control project. Bigay ko na din, partner, no? Ayun. Yung ating katanungan sa opinion mo, opinion ko, na bibigyan po ninyo ng kasagutan. Naniniwala ba kayong may kakagat na mambabata sa pagdiskarte
pag-disclose o pagsisiwalat ng kanilang financial o business interest sa flood control projects at dapat bang ipatawag si Ako Bicol Congressman Saldico sa pagdinig? So ayan, mga ka-music. Mainit-init pang topic yan. Oo, yan po yung ating pag-uusapan sa programang ito ngayong umaga. Kaya kung mayroon po kayong nais na ibigay na opinyon, ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment ng inyong opinyon sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Darlene, bukod sa aso at pusa, ano pa nangangagat? Ano pa? Buhaya. Bye. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa iyong balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Martes, September 2, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Napa sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.